Sabi niya joyride lang kami pero ibang ride pala ang ginawa namin. Magandang gabi po sa inyo at sa mga followers niyo Kuya Junjun. Ako po si Teresa, 28 taong gulang na taga Parañaque. Gusto ko lang po i-share ang kwento namin ng nakachat ko sa Facebook kung saan ay niyaya niya ako na mag-joyride daw kami. Tapos ibang ride pala ang pinaranas niya sa akin. Uumpisahan ko po ang kwento ko nung nag-join ako sa isang page sa Facebook kung saan maraming motorcycle riders at dun mo din makikita yung mga road trips nila at iba't ibang grupo na naghahanap ng makakasama mag-ride sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero wala po akong motor, sumali lang ako kasi gusto ko sana makasama sa mga ganong mga rides para unwind na rin. Nung naka-join na ako ay nag-post ako na baka meron dyan na gusto akong isama sa mga rides nila bilang OBR. After ko mag-post ay naka-receive na ako ng mga messages. Basta mga 11 ata yung nag-message sa akin. Pero meron isa sa kanila na nagpapukaw sa akin, siya ay si Paulo. Kasi nag-stalk ako sa timeline niya at nakita ko na pareho kami ng mga hilig at gustong gawin. Adventurous siya at mahilig mag-food trip, so feeling ko magkakasundo kami. Simula noon ay madalas na kami nag-chat, getting to know each other, parang ganon. Tapos minsan ay binibiro niya ako na, tara, rides tayo, tapos sakyan mo ko, sakay ka sa motor ko. Yung mga ganong naughty jokes. After ilang buwan ng pag-chat namin, ay niyaya niya na. Ako na sumama mag-rides daw kami, ikot lang daw kami sa Tagaytay, then kain lang, tapos uwi na. So ako, syempre gusto ko rin talaga maggala-gala, kaya pumayag na ako, tapos sabi niya, kung gusto ko ba daw, mag-overnight. Sabi ko malapit lang yung Tagaytay, tapos taga Parañaque lang ako, so bakit kailangan pa mag-overnight? Pero nung una hindi ko na-gets yung point niya, bakit niya sinabi yon. So yun, Saturday ng hapon ay nagkita kami sa SM Sukat, then diretso na kami ng Tagaytay, sarap sa pakiramdam at nakaka-relax kasi malamig ang hangin kasi hindi na masyadong mainit nun. Kaya na-enjoy ko talaga yung biyahe namin. Tapos nagpunta kami ng Twin Lakes sa Tagaytay at grabe ang lamig. Dahil sa lamig ay sabi niya ay inom daw kami para hindi namin masyado maramdaman ang lamig. So ayun, nag-inom kami hanggang medyo tinamaan na ako. Kaya nagyaya na ako na umuwi na kami. So nung pauwi kami nasa bandang Dasmariñas na ata kami, ay meron siya nilikuan basta kulay pink na building yon. At pagpasok namin ay sabi niya, pahinga lang daw kami saglit mga 3 oras lang. So sabi ko, okay, maaga pa naman nun, mga 10:00 ng gabi lang ata nun. Tapos bili daw siya ng pineapple at snow bear. Hindi ko alam kung para saan yun, pero hinayaan ko na lang siya. Pagpasok sa kwarto ay naghubad na kami ng jacket, at naupo na kami sa kama, tapos nood ng Netflix, then unti-unti ay lumalapit na siya sa akin. Sabi ko sa kanya, akala ko ba pahinga lang? Yan, sabi niya, oo nga, pahinga lang tayo. Hanggang sa hinarap niya na ako sa kanya. At pinaghahalikan niya na ako hanggang sa unti-unti ay nag-init na ako at sinabayan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. At sabi niya, dito ka sa ibabaw ko, i-ride mo ako. At yun, gumiling ako sa ibabaw niya at nagulat siya dahil ang galing ko pala daw. After 3 rounds ay nag-decide kami na kumain ng parehas at umuwi na. Masaya ang gabi na yun para sa amin. 2 ang nasakyan ko, 1 motor at si Paulo.